Hi Aries! Welcome to my channel. This is Amihan Tarot. Ang reading na ito ay general reading, so hindi lahat po ay makaka-relate, so just take what resonates for you. Para po sa makakadaan sa aking channel, please subscribe and pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong makaka-update sa aking mga readings. At kung magugustuhan nyo rin po ang aking reading, please like, share, and pwede rin ko po kayong mag-comment. So now let's start! Sorry. Malaki ang cards. So, ang una pong card natin ay ang iyong overall energy. And then, ang iyong challenge. Ito ang iyong past. Ito ang iyong present. Future. Ang iyong outcome. At ito ang iyong advice. So, Aries, Knight of Cups. Knight of Cups is, ito yung emosyon na mapagbigay, mapagmahal, at kung may gusto kang ipupursu mo ng buong puso mo. Kumbaga, ito yung overall energy na nararamdaman mo ngayon para sa sarili mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, nandoon yung passion, nandoon yung emotion, at ito yung tinatawag na legit na emotion. And then, the moon, ang iyong challenge is the moon. Meron kang, moon is, kung sa ibang ibig sabihin ng tarot, ito ay nagre-represent ng secret or hidden na mga bagay na hindi mo alam. Pero ito rin ay nagkakos ng sadness. So, kung ito iyong challenge, maaaring meron kang isang bagay na hirap mong tanggapin dahil ito yung nagkakos na yun sa'yo ng sadness. So, ang iyong past, 3 of Cups, meron ditong collaboration, maaaring sa work, maaaring kung ikaw ay estudyante, maaaring sa eskwelahan, or pwede rin sa business, meron kang magiging kasosyo, maaaring mga kaibigan mo, o maaaring kapamilya mo. Pero ito yung card ng pagtutulungan. And then, your present moment, ito naman ang Tower. Tower, hindi ibig sabihin ng Tower is laging pangit o hindi magandang ibig sabihin. Ito yung sudden change. Sudden change na kinakailangan mangyari para magkaroon ng panibagong panimula na sa tingin, not really sa tingin, ito yung inadya ng universe o ng Panginoon para matapos na yung nakaraang chapter na hindi ka nais-nais. Yes, masakit, pero kailangan mo bumangon uli. That's why Tower, to build another, let's say, kung ito man is nagtapos na negosyo, maaaring ito yung nagtapos dahil nandoon talaga yung tadhana at meron kang panibagong i-build uli. And then the future is the Empress. Ito yung energy na kahit anong dagok ang napagdaanan mo, ito yung bumabangon ka pa rin, na ipapakita mo pa rin kung ano yung dapat mo ipakita. Masaya ka, kung ano yung gusto mong gawin, ipapakita mo sa taong emosyon mo na masaya ka. Kung ano yung gusto mong bilhin, nabibili mo dahil ikaw ay isang empress. May kakayanan kang gawin kung ano man ang gusto mo. Especially kung maganda naman to para sa health mo o para sa mga taong nakapalibot sa'yo. And then the outcome is 4 of Swords. 4 of Swords is, sabi nila, is healing. Maaaring ikaw nga ay, eto nga, Tower at the present moment. So, sabi ko nga, this is general reading, maaaring nagre-represent ng love o relationship, pwede rin sa career o negosyo na kailangan mo muna mag-heal o kailangan mo muna ng rest. And then,
ang iyong advice is Page of Swords. Ito yung, actually page is laging communication. So, kung meron kang gustong sabihin sa isang tao o meron kang gustong klaruhin, ipakita mo yun ng buong tapang at kumbaga straightforward. Walang halong BS o yung totoo lamang. So, now let's clarify. So, sa Knight of Cups, ika-clarify natin yan. 8 of Pentacles. 8 of Pentacles is, ito yung motivation, determination. Kung meron ka sinisimulan, pinagpapatuloy mo lang yan. Sabi ko nga, pwede itong relationship, partnership, na buong puso mong ipinapakita at determinado ka ipakita yon. Kung sa isang relasyon, na sa tingin mo ibibigay mo yung emosyon mo, ito yung determinado kang gawin lahat para dun sa taong minamahal mo. Same as sa trabaho. Kung ando dun yung focus mo, gusto mo mag-gain, gusto mo ma-develop, gusto mo magkaroon ng success, ando dun yung pagtsatsaga mo. Kumbaga ito yung talagang workaholic o working hard. Sabi nga ni hard-working person. So ito yung overall energy mo ngayon. And then your challenge is the moon. I-clarify natin yan. The moon is clarified by the Lovers. Okay. So ito, ang nakikita ko rito is actually, the Lovers is two people coming together in love o ang isang relationship ng pagtutulungan. So, since andirito si Moon, ang challenge mo is, let's say, meron kang partnership. Doon sa partnership na yon, meron kang gustong aliwanagin na sa tingin mo is hindi maliwanag sa'yo. Pero gustong-gusto masabihin kung sino man tao itong involved. Pero since challenge mo nga siya, hirap kang ipakita yung totoo. Pero since ito nga si The Lovers is, actually The Lovers is, ito yung legit o unique or authentic na pagmamahalan, hindi lang sa relasyon, pati sa pagtutulungan. Sabi ko nga, kung di career, ito yung talagang may pagtutulungan. Kumbaga, yung nararamdaman na emosyon is authentic. Ganun din kung ito ay isang relasyon, ito yung tinatawag na relasyon na pang long term, kumbaga stable. Pero since meron kang gustong alamin na hindi mo masabi, yun yung nagiging blockage sa'yo. Kaya kaya nandito yung pinaka-advice mo, Page of Swords. Ito yung, kailangan mong sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Gusto mo ng clarity, then sabihin mo, kung ano yung nararapat o dapat naliwanagin. Kaya andirito yung blockage mo eh. Dahil yes, ando dun yung emosyon, ando dun yung pagtutulungan, ando dun yung care sa isa't isa, pero sa tingin mo parang may kulang. So, that's why lumabas ito yung advice. Okay, 3 of Cups. Let's clarify. Kung sakaling sa tingin mo, ang isa pa rito, kung sakaling ang tingin mo sa isang relasyon o let's say romantic relationship ba to o marriage or isang kaibigan na matalik or merong deep connection, kung sa tingin mo meron siya itinatago sa yung sikreto, because this is a hidden secret also, the moon, na yun yung bumabagabag sa'yo. That's why sabi ko nga, para sa'yo ito yung challenge. Pero kailangan mong tibayan yung loob mo. Kung may gusto kang alamin mo. Kasi minsan, ang tao o ang relasyon, kahit sabi mo pang deep connection yan,
siyempre, tao lang din, hindi mo alam na baka nga itong taong ito ay merong hindi sinasabi sa'yo. 'Di ba? Okay, let's clarify yung Three of Cups sa iyong past. Kinlarify ng Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, maaaring ikaw ay ang kakonekta mo rito is earth sign, maaaring Taurus, Capricorn, or Virgo. So, ito si Queen of Cups is ang emosyon na mapagbigay, nurturing, caring. Dahil sa ito, i-reading mo, Aries, ito yung ipinapakita mo sa taong ito. O pwedeng both side. Meron kayong giving, loving, caring na connection. That's why dito nga is the lovers. So, totoo nga, meron deep connection dito. Ando din yung equal yung pagtitingin na ninyo. Yung love and care, ando dun yun. That's why itong partnership nito is tulungan. Hindi lang sa work or tulungan. Sa partnership naman, hindi lang kailangan partnership na business eh. Siyempre, ang mga may relasyon, kahit na romantic yan, ando dun pa rin yung tulungan o partnership na tinatawag. Kasi ang partnership naman, hindi lang sa love. Kailangan din sa material na bagay. Ando doon pa rin yung pagtutulungan ninyong dalawa. So, yung iyong past, Aries, ay maganda. So, ando doon yung pagtutulungan. Kitang-kita yan. And Queen of Pentacles, like King of Pentacles, yan yung mga stable na emosyon, stable na relasyon. Wait, mali itong card na to. Pang long term. Ito yung sinatawag na seryosong relasyon. Hindi yung fling-fling lang. And then your present is the Tower. Six of Wands. Actually, Six of Wands is, card ng victory, success. So, yes, ang Tower is sudden change, pero for the better. Kasi Six of Wands is success to eh. So, kung may magbabago man o sudden change na nararamdaman ka sa ngayon, ito is for the better. Kasi Six of Wands is, ito yung triumph, victory. Kumbaga, mag-gain ka ng magandang outcome kung ano man yung ipapalit sa'yo ng universe na tinanggal niya. Maaari itong tinanggal na to is yung mga bad habits or bad emotion, mga toxicity sa paligid ninyong dalawa na kailangan ng tapusin. That's why Tower. Tower pero for the better. Kasi nga ito na yung magandang simula ng inyong next level kung tawagin natin. And then yung future is the Empress. So, now, i-clarify natin si the Empress. Etong si the Empress na to, maaaring ikaw to ha. Kasi ito ang reading mo, Aries. O maaaring, ito yung emosyon mo. Pwedeng both side ha. Pwedeng ito yung kakonekta mo o ikaw. So, tatlo ang lumabas. Hindi ko pwedeng kunin kasi gusto ko isa lang ang clarification na card. So, ano po, universe, ano ang card na magka-clarify kay Empress? Three of Pentacles. Three of Pentacles is collaboration. Actually, Three of Cups is success. Pwede rin collaboration kasi may mga kumbaga ito rin yung mga celebration. And then, Three of Pentacles is a partnership. So, in the future, dahil sa maganda yung ipinapakita mo kay universe, magandang energy din yung binabalik niya sa'yo. So, Three of Pentacles, ito ay partnership. Hindi ko lang alam kung partnership to sa trabaho o partnership sa isang community na kinabibilangan mo. Pero maganda ito. Ito yung magandang partnership na may tulungan. Pwede rin meron kang pipirmahang contract kung nag-a-apply ka ng trabaho. Kasi ang Empress kasi is marami rin kaalaman yan. Creative. Marami kang skill na ipapakita. So, Three of Pentacles, sa nakikita ko rito is about work na meron kang uumpisahan. And then nakikita ko rito na may contract signing din. So, magandang iyong, actually lahat is maganda.
Hindi, kaya nga sabi ko, ang the Tower, hindi laging pangit yan. And then, the outcome is Four of Swords. Hindi ko alam kung ano to, kung kailangan mo muna mag-rest, beauty rest, Aries, or naghihil ka sa isang bagay na sa tingin mo, kailangan mo muna mag-relax, o kailangan mo lang munang i-comfort yung sarili mo. Hindi porkit healing is meron ka nang naranasang masakit o heartbroken ka na, hindi. Kasi maaaring pagod ka rin sa trabaho. So, Four of Swords clarified by Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is new direction. New direction na, like what I said, ngayon may Tower, may success, meron kang panibagong journey. Ito yung nakatadhana talaga. Destiny na mangyayari dahil yun yung ginusto ng universe para sa'yo. Kasi di ba may mga bagay na pinipilit natin pero hindi natutuloy. It means hindi yun yung para sa'yo. So, Wheel of Fortune, ito na yung panibagong cycle na uumpisahan mo. So, it makes sense kasi andito yung partnership sa'yo in the future. And then, yung advice mo is Page of Swords. Let's clarify. Page of Wands, lahat page. So, yun nga, tama, Wheel of Fortune, panibagong cycle, panibagong journey sa buhay mo. Kasi Page of Swords, Page of Wands, yes, dito meron kang gustong alamin, which is Page of Swords, and then this is communication also. So, nakikita ko na dahil ito ay advice, kung meron kang hindi klaro sa sarili, na hindi klaro sa'yo, sa isang sitwasyon, sabihin mo. Kasi kailangan ng communication. And then, Page of Wands, ito yung new beginning na tatahakin mo, which is yung passion mo. That's why I said, ito nga, meron kang panibagong journey na sisimulan. So, Page of Wands, maganda yan. So, overall, maganda ang reading mo, Aries. Ando dun yung new beginning. Meron ka lang challenge na hindi mo itong sa tingin mo, hidden, na hindi sinasabi o hindi klaro sa'yo sa ngayon. Pero kung sa tingin mo may dapat nga sabihin at ginagamit mo yung intuition mo, hindi lang yung basta kutob na yun lang yung nasa isip mo, mas maganda yung ikaw mismo yung mag-clarify sa sarili mo and then dun sa taong ka involved, let's say involved sa sitwasyon. Okay, ano yung last card is ito yung Oracle message from the universe. May pagka-messy, pasensya na. Oops. Time to celebrate. Lumitaw na time to celebrate. Tama, chill. Lalo na may bago kang journey. Etong Three of Pentacles, Three of Cups, ito yung sinasabi niya, celebrate. Tama nga, time to celebrate. Although, from in the past, pero meron kang Wheel of Fortune, Page of Wands, Three of Pentacles, which is partnership, and then victory, Six of Wands. So, meron kang dapat i-celebrate. So, Aries, ito ang iyong reading. Hopefully, nagustuhan mo. So, kita tayo uli sa susunod ko reading. Bye-bye!